receiving the spirits of God is not being forced to us by God. We must accept it. Dapat tanggapin natin ang mga espiritong ito. Dapat matanggap natin ang espiritong ito. At itong mabubuting espiritu ito, pagka nasa atin lahat ito, doon pumapasok yung sinasabi sa Biblia, puspos ka ng espiritu. Naintindihan mo ako, Sis Luz? Opo, ganun po pala yun. Pagka yung espiritu ng pagkukusa, espiritu ng kagandahang loob, espiritu ng paggalang sa iyong ama't ina, espiritu ng kababaan, espiritu ng kagandahang loob, espiritu ng pagpapatawad, ng pagpapahinuhod, espiritu ng pagpaparaya, espiritu ng kahinhiman, espiritu ng pagpapakumbaba. Pag nasa yung lahat yun, tamang tawagin kang puspos ka ng espiritu. Tama? tama po. Dahil mayroong iba't ibang mabubuting espiritu na kailangang malagay o masangkap sa ating pagkatao. Pagka yung maisangkap sa atin, lalabas, naganap sa atin yung salita sa Biblia na magbihis tayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Tama? Tama po. Pagka naganap yun, magiging isa tayong bagong nilalang. Tama? Tama po. Kasi nangyari sa atin yung renovation. Inalis yung masasamang espiritu ng salita ng Diyos, inalis sa atin yung espiritu ng pangangalo niya, kayabangan, yung pagpapakunwari, inalis sa atin yung salita ng Diyos, yung espiritu ng karangyaan sa buhay, yung pagdidisplay ng kung ano-ano alahas ng mga babae, inalis ng Diyos lahat yun sa pamagitan ng kanyang salita. Ipinasok ngayon ng Diyos sa atin yung espiritu ng kahinhinan, kababaang loob, nung tanggapin natin yung salita na naipasok sa atin yung espiritu na yun. So, naging bago tayong nilalang na nalalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan, hindi na alabok, hindi. Nagkaroon tayo ng isang pagkataong puspos ng espiritu ng katwiran, ng kabanalan at ng katotohanan. Tama? Tama po. Yun. Para maintindihan natin ang gusto ng Diyos na maihatid sa atin. Gaya ng iyong nasabi kanina, kapatid na Luz, at kayong tatlo, nakuha naman ninyo, ang paghahatid ng Diyos sa atin ng Espiritu, ang paraan para ito maisalin sa atin o mataglay natin, ay sa pamamagitan ng salita. So, ang salita ng Diyos, nagre-represent o nagko-conduct sa atin ng isang definite spirit. Parang ganito yun eh. Yung kuryente na itatransfer sa pamamagitan ng conductor. Tama? Tama po. Ang conductor ng kuryente ay maaaring copper, which is the best known conductor to man, maaari ring gold, maaari ring tubig, maaari ring wine na yari sa bakal. Tama? Tama po. Para yung power ng kuryente makarating sa isang lugar, merong ginagamit na conductor, yung pinaka, ano ba sa Tagalog yung conductor? Yun po yung dinadaluyan ng kuryente. Yun, yung dinadaluyan ng kuryente. Maaaring alambre, maaaring tubig, maaari rin namang bakal ang daluyan ng kuryente. Minsan hangin o air ay dinadaluyan din ng kuryente kagaya ng kidlat. Opo. Naintindihan mo ba yan, Sus? Opo.
Ngayon, para yung Espiritu ng Diyos na isang bagay na realidad na hindi nakikita, maitawid sa atin, ang ipinangtatawid ng Diyos yung salita niya. Kaya nga ang sabi, ang sinasalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. You get that point, Sister Luz? Yes, Brother Eddie. Nakuha po namin para maitawid sa atin ng Diyos yung gusto niyang ituro at gusto niyang baguhin sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya pala sinabing, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kasi wala naman... Para maitawid sa atin ng Diyos yung Espiritu, yung isang mabuting Espiritu para maitawid, inilagay niya yun sa salita. Inilagay niya yun sa salita, yung Espiritu na yun. Parang ganito rin, yung isang amoy, no? Opo. Amoy. Opo. Opo. Para maiparating ng Diyos sa iyo yung isang amoy, gumamit siya ng bulaklak. Tama po. Bawat bulaklak may particular scent. Opo. Para maparating sa atin yung amoy ng isang bagay, gumamit siya ng bulaklak. Yung amoy, may isang particular na amoy ang isang bulaklak. Palagay mo na yung amoy, espiritu. Palagay mo lang, hindi ko sinasabi yung amoy espiritu yung Dahil ang isang espiritu walang amoy. Ginagamit ko lang na halimbawa. Para makarating sa atin yung espiritu, hindi bulaklak ang pinaglagyan ng Diyos, ang pinaglagyan niya salita. Tama po. Tama? Opo. Kaya bawat salita ng Diyos nagre-represent ng isang espiritu. Amen po. Tatawid sa iyo yung espiritu. Sabi niya, ibigin mo ang iyong asawa. May espiritu ng pagmamahal sa asawa eh. Tama? Tama po. Yung pagmamahal sa asawa, galing sa Diyos yung espiritu na yon. Kasi ang mabait na asawa galing sa Panginoon. So yung espiritu na para mahalin mo yung binigay ng asawa, galing din sa Diyos yun. Tama? Tama po. Pagka sinunod mo yung kanyang salita na ibigin mo yung iyong asawa, yung espiritu na yon ng pag-ibig sa asawa, malalagay sa'yo. Amen po. Huwag kayong maging mapait sa kanila. So may espiritu naman ng kapaitan na nandun naman sa ibang mag-asawa. Na kung meron ka nun, inaalis naman yun ng salita ng Diyos na huwag kayong maging mapait sa kanila. Tama? Tama po. So sa salita na yan, dalawang espiritu na. Yung espiritu ng pag-ibig at espiritu ng kapaitan. Yung kapaitan masamang espiritu, yun yung pag-ibig naman ay mabuting espiritu. While that word of God is passing to us the spirit of love unto our husband and our wife, it erases the spirit of bitterness that is among other husbands and wives. Tama ba yan, Sis Luz? Tama po. So, ang dapat maintindihan dito ng kapatiran, yung salita ng Diyos, paraan lang ng Diyos yun, yung, kumbaga, conductor niya yun, o medium niya yun, para madala sa iyo yung isang particular spirit na kailangang mataglay ng iyong pagkatao. Naintindihan mo na yun, Sis Luz? Amen po. Parang ganito, nagmilagro si Kristo gumawa ng tinapay, tama? Opo. Nung sumobra, anong sabi niya sa mga apostol? Sabi po niya sa 6:12 ng Juan, at nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. O yung espiritu ng panghihinayang, galing sa Diyos yun. Tama po. Ma? Tama po.
ang espiritu ng panghihinayang galing sa Diyos, yung Malakyas sa Kapitulo 3, ang versikulo 17, sis Luz. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay isang tanging kayamanan, at akin silang panghihinayangan, na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. So, yung espiritu ng panghihinayang galing sa Diyos yun. Tama? Tama po. Pagka ikaw, sis Luz, wala kang ginawa kundi magtapo ng pagkain. Kakain ka ng katilas, natatapon mo na. Wala sa iyo yung espiritu ng Diyos ng panghihinayang. Dapat manghinayang ka sa ibinigay ng Diyos sa iyo, panghinayangan mo. Ano mang biyaya ang nanggaling sa Diyos, manghinayang tayo. Kaya lang, yung panghihinayang, hindi ginagamit yon pagkaukol sa Diyos. Nakita mo yung pinanghinayangan ni Judas na binasag na pabango ng babae na halagay 300 denaryo Opo. nang hinayang si Judas. Ba't hindi na lang ibinenta ito't binigay sa mga dukha? Sinabi naman niya, hindi naman sinabi yan dahil na pinagmamalasakit niya ang dukha sapagkat dahil sa siya ay magnanakaw, nasa kanya yung supot, kinukuha niya yung mga inilalagay doon ng mga tao. Ang ibig lang sabihin, sabi ni Kristo, ang mga dukha laging nasa inyo, pero ako hindi laging nasa inyo. Bayaan niyo siya na ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin, sabi ng Panginoon. So pagka ang Panginoon Diyos, hindi natin dapat panghinayangan maski ang ating buhay. Ang mawala ng buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, maiingatan niyon. Tama ba yun, sis Luz? Tama po. Pero pagka itatapon mo lang na wala namang makikinabang, dapat manghinayang kayo. Yung salita ng Diyos na yun na sabi ni Kristo, para walang anumang masayang, ayaw mo nung may masasayang. So, yung diwa ng panghihinayang, yung espiritu ng panghihinayang, espiritu sa Diyos galing yun. Tama? Tama po. Ang kapatid na wala ng panghihinayang na yun, hindi puspos ng espiritu ng Diyos. Naintindihan mo? Opo. So, bawat utos, bawat salita, nagbabawal o nagtuturo, nagbibigay yun ng isang mabuting espiritu. Yung pagbabawal naman, nag-aalis ng isang masamang espiritu sa ating kalagayan o pagkatao. Naintindihan mo na ngayon yung kahulugan ng salitang, ang salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin, napakalalim po pala nun. Dati po parang simple lang yung talatang yan na laging nagagamit, basta babasahin, tapos ang emphasis yung ang salita ng Diyos, espiritu, pero hindi pala ganun po kasimple yun, napakalalim po pala ng laman. Yung salita ng Diyos, espiritong kalagayan yung talaga na umiiral, na kailangang malagay sa'yo. Opo. Tama? Tama po. Inilagay niya lang sa isang salita yung espiritu, idinaan niya sa isang salita para maunawaan mo at makarating sa pagkatao mo, sa isip mo, sa puso mo, mataglay mo yung espiritu. Kasi ganito sis Luz para maintindihan ng kapatid, ang espiritu, katotohanan yan na umiiral Opo. Tama? Tama po. Yung espiritu na katotohanan ng umiiral, dalawa yan. Isang mabuti, isang masama. Tama? Tama po. Eto. Ang isang ama, hindi mo maaaring pagnasaan ang iyong anak sa tamang espiritong binigay sa iyo ng Diyos. Dahil sabi ng Ama sa langit, sabi ng Diyos, huwag kang lalapit sa kamag-anak mong malapit upang ilabas ang iyong kakiukawaran. Ako ang Panginoon.
So, yung pangingini ng isang ama na ang anak niya intirisin, espiritu ng Diyos yun eh. Tama? Tama po. Yung pangingini ng isang anak na ang nanay niya ay busohan o ang tatay niya ay busohan o silipan o mag-isip ng mahalay laban sa kanyang ama't ina, yung pangingini na yun ng anak, yung pangingilag niya, espiritong matwidyo na galing sa Diyos. Tama? Tama po. Pagka meron na yung ama na nagnanasa, nire-rape, sinisipingan ng kanyang anak, inahalay ang kanyang anak, hinihipuan, tiyak na tiyak may espiritong nandun sa ama na yun at yun ay espiritu ng demonyo. Naintindihan mo, kapatid na Luz? Opo. Yun ang realidad eh. Sapagkat yung normal na ama na ang espiritu at diwa ng Diyos ang nasa kanya, hindi pag nanasahan yung kanyang anak, igagalang niya ang kanyang anak. Tama? Tama po. Yung espiritu ng kalibugang nasa isang ama, na pati anak niya gusto niyang halayin. Tiyak na tiyak na sa mga espiritu yun eh. Pakibasa mo, Sis Luz, pakibasa mo ang Roma 7:14. Roma. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman. Diba yung kautusan is sa espiritu yun? Opo. Kaya nga, yung salita ng Diyos, may espiritong daladala yun eh. Kumbaga, mayroong umiiral na espiritong gano'n eh. Isang katotohanan yun na umiiral eh. Espiritu ng panghihinayang sa mga biyaya ng Diyos, espiritu ng paggalang sa anak at sa magulang. Meron yun eh, yung espiritu na yun, realidad yun eh. Katotohanang walang hanggan yun, mananatili yun hanggang sa eternidad, yung espiritu ng kabutihan na yun, na galang sa magulang, paggalang sa anak, pagrespeto sa anak, pagrespeto ng anak sa magulang. Espiritu umiiral yun na yun, totoo talagang meron yun. Kaya lang, para makarating sa yun, yung espiritu na yun, inilagay ng Diyos yun sa salita, sa pamamagitan ng pag-uutos na huwag kang lalapit sa iyong kamag-anak na malapit. Yung mismo ang salita na yun, parang inilalarawan kayo ng Diyos, yung existing na espiritu na yun, na huwag kang lalapit dun sa kamag-anak mong malapit. Naku, Sis Luz, naku po. Awa ng Diyos, naiintindihan naman po namin, Brad Eli. Yun po sinasabi nyo nga. Yung salita ng Diyos, espiritu yon na may daladalang espiritu. May ipinapakilala siyang espiritu na nandoon sa salita na yon. Kagaya nga po nung nasa Levitico. Salita, yung espiritu, inilagay ka, parang ibinifine sa salita, yung espiritu umiiral na mabuting espiritu, i-define o ipinaliwanag dun sa salita ng Diyos na yun, na utos na yun. Halimbawa, iibigin mo ang iyong kapwa. Espiritu yung pag-ibig eh. Opo. Pagmamahal sa kapwa. Umiiral talaga yun. Meron nga si Kristo nun eh. Meron din si Esteban nun eh. Pinapatay na siya. Saan dinadalangin niya pa? Ama, patawarin mo, hindi nila nalalaman. So yung pag-ibig na yun, espiritu yun eh, kapatid na Luz eh, no? Umiiral na yun. Yun, yung espiritu na yun, para mata sa iyo, i-define nyo ng utos. Yung salita ng Diyos, yung utos. Nasabi, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun. O di, yung salita na yun ng Diyos, yung utos na yun, pag yun ay naintindihan mo, yun na yung espiritong dapat na mataglay mo na may pagmamahal sa kapwa-tao. Naintindihan mo yun, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, naiintindihan po namin, Brad Eli. Yun na nga yung umiiral na espiritu ng pag-ibig. Opo. Yun po yung Alam mo espiritu. kasi, nung maintindihan ko ito, actually, hindi naman ito ang ating teksto eh. Ang ating teksto talaga, yung nakikinig ng salita ng Diyos, di ba? Yun ang pangako ko, kapatid na Luz. Opo. Kanina, nung tinuturuan ko si kapatid na Daniel nung paksa na ito, sabi ko sa kanya, ito na lang kako, anak, at dahil, kasi nung maintindihan ko, nasa bus kami, nandun kami sa malapit sa bundok,
parang palagay ko nauna ako sa bus, parang unaalis ako sa bus, para ako umangat na hindi ko maintindihan. Ganun pala ako yun, ano? Kasi ganito dalawa ang umiiral na katotohanan. Isang katotohanang mabuti at isang katotohanang masama. Ang lahat ng katotohanan na uuwi sa bagay na espiritual. Kasi yung bagay na temporal, pansamantala lang yan Ang talagang katotohanan, yung katotohanan hindi natatapos. Yung katotohanan eternal. At yun ay ang katotohanan, ang lahat ng bagay ay umiiral dahil sa espiritu. Diba yun ang katotohanan, Sis Luz? Opo. Ang lahat ng bagay umiiral dahil sa espiritu. Dahil sa Diyos. Espiritu ang Diyos. Mayroong espiritu, mga anghel, may mga kerubing, espiritu yan, mayroong mga seraping, espiritu yan, mayroong Espiritu Santo, espiritu yan, may anak ng Diyos, espiritu rin yan. Tayo mga tao, may physical naman tayo, yung physical natin mawawala, ang matitira yung espiritu rin naman natin. So, ang magiging tunay na katotohanan ng walang katapusan ay yung espiritu, tama? Tama po. Ang panglalang katapusan o eternal truth ay yung spiritual. Tama? Tama po. Kasi yung material, nag-umpisa rin yan sa spiritual. Tama? At matatapos din yan sa spiritual. Opo. Tama ba, Sis Luz? Tama po. 11:3, Sis Luz. 11:3. Sa pananampalataya, ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ang nakikita ay ginawa sa mga bagay na hindi nakikita. Tama? Tama po. Ang nakikita ay ginawa sa mga bagay na hindi nakikita. So yung nakikita, yung material, nanggaling sa spiritual, di ba? Ganun nga po. Parang ganito, para maintindihan mo. Sabi ng Diyos, salita ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Di ba yung salita ng Diyos, espiritu yun? Opo. Nung magkaroon ng liwanag na literal, sino gumawa ng liwanag? Yung po salita ng Diyos na hindi nakikita. Yun. Yung sabihin ng Diyos, bukalan ang tubig ng mga kinapal na may buhay ayon sa kanyang uri. At nagkagayon. Nagkagayon na. Nung umpisa, salita lang ng Diyos yun. Nung magkagayon, meron ng reality. Pero yung reality, temporary lang yun. Dahil mawawala rin yun Babalik uli yung salita na yun sa spiritual. Tama? Tama po. Ang gumawa ng balyena, kaya mayroong balyenang reality ngayon, yung salita ng Diyos na bukalan ng dagat ng sari-saring kinapal na may buhay. So, kasama din yung balyena. Opo. Tama? Tama po. Yung realidad ng balyena galing sa salita ng Diyos yun. Tama? Tama po. Yung realidad ng Espiritu galing din sa salita ng Diyos yun. Islus. Opo. Salita rin ng Diyos ang gumawa ng mga bagay na espiritual. Mga anghel, mga kerubin, mga serapin. Tama? Tama po. So, ang eternal na katotohanan na hindi matatapos, yung spiritual. Amen. Yung mga bagay na spiritual, wala tayong malay doon kung minsan. Hindi natin nare-realize yung existence doon. Maraming tao hindi alam yun Ang science nga, hindi alam ng physics yun Ang physics, ang alam nila, yun lang material. They do not believe in spirit. But what they have learned is nothing because they should have learned that physical things existed because of the spiritual things. Ang problema ko kasi kung naintindihan nyo, gusto ko maintindihan din ng kapatiran na ang isang partikular na salita ng Diyos o ang isang partikular na utos ng Diyos na nagtuturo o kaya ay nagbabawal, ang ibig sabihin lang nun, kapatid namin, meron siyang i-define na isang existing spirit, may siyang ipinakikilalang isang
iniiral na espiritu na mabuti na gusto niyang matanggap mo. At meron siya pinakikilalang espiritu na masama na gusto niyang maalis mo sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng Sislus ng mga salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Kristo, ang salita ko, pawang espiritu at pawang buhay, kasi bawat salita niya, bawat utos niya, nag-i-introduce ito ng mabuting espiritu at nag-aalis naman ng masamang espiritu sa isang tao. Amen. Sana naintindihan niyo. Amen po. Awa ng Diyos, naintindihan po namin. Sana nga, Sis Luz, kasi nung maintindihan ko, para ako umakyat sa alapaat kanina Opo, kasi karang kakaiba nga po eh. Hindi ko rin po maipaliwanag nung ngayon na naiintindihan ko po yung sinasabi nyo. Sabi ko nga po kay Brother Roland, ang hirap ipaliwanag. Naiintindihan po pero parang hirap pong i-express yung gano'n na yung salita ng Diyos, Espiritu. Tapos, dalawa ang epekto niya pagka nakarating siya sa tao, mai-expel yung masamang espiritu, mapupunta sa yung mabuting espiritu, dadaloy siya na. Basta po, mahirap lang i-explain, pero awa ng Diyos, naintindihan po namin. Ngayon, para mas maging mas simple na lang, Sis Luz, para mas maintindihan, may paraan pa Paano po? Basahin mo yung Galatia 5:14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, ang lahat ng salita ng Diyos, ang lahat ng kautusan, nauuwi sa isang salita, pag-ibig. Amen po. Ano ang kahulugan ng pag-ibig? Unang Juan 4:16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. So, yung palang buong kautusan, ang kahulugan ng pag-ibig. Tama? Tama po. Ang pag-ibig, ang kahulugan ng Diyos. Amen po. Pag nakuha mo yung pag-ibig, lahat na ng Espiritu ng Diyos, nasa iyo na. Amen. Shortcut po. Espiritu ng pagpapatawad, kasi ang pag-ibig nagpapatawad. Espiritu ng pagpaparaya, sapagkat ang pag-ibig ay nagpaparaya. Espiritu ng pagtitiis, sapagkat ang pag-ibig ay nagtitiis. Espiritu ng pagbibigay ng pataan sa kapwa, dahil ang Diyos ay nagpabibigay ng pataan. So lahat ng good na spirit nandun sa loob ng salitang pag-ibig. Kaya kung i-define mo yung pag-ibig sa Biblia, hindi nag-uugaling mahalay, hindi nayayamot, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nagagalak sa kalikuan. Maraming hindi, pero marami ring dus. Di ba? Opo. Ang pag-ibig, lahat pinaniniwalaan, lahat inaasahan, lahat binabata, lahat tinitiis. Yan ang mga dus. Ang lahat naman ng mga dons, hindi nag-uugaling mahalay. Yung nag-uugaling mahalay, espiritu yun Nang mahalay, may tao, mahalay talaga Magdamit, mahalay. Magsalita, mahalay. Makisama, mahalay. Pakita ka na ba na, Sis Luz? Opo. Pero yung tao, maligayang nilalagay, ininamar kayo Tama, Sis Luz? Tama po. Eh, babae, maligayang, pinakikita yung ek-ek niya Saka yung kanyang dede. Di ba? Kaalayan yun Espiritu yun. Eh, tingnan mo yung kapatid na nakatanggap ng Espiritu ng Diyos ngayon. Kung magdamit, mahinhin, hindi na mahalay. Tama? Tama po. Hanggang hindi natatanggap yung Espiritu ng Diyos ngayon, ako, magdadamit yan, mahalay. Gustong-gustong i-display yung ek-ek niya, yung suso niya, dinidisplay yung balakang niya, dinidisplay yung hita niya, para makakanin na ibinibenta niya sa mga lalaki. Ganon, tama? Tama po. Yun. Espiritu yun Espiritu ng kahalayan yun.
na inaalis naman ng Espiritu ng Diyos na nandun sa kanyang salita na ang babae gumaya ng mahining damit. Tama? Tama. Maging mahinhin sa ugali. Ang pag-ibig hindi nag-uugaling mahalay. O tamo? Kaya pag nasa iyo yung pag-ibig, tanggal lahat ng masamang espiritu, welcome naman lahat yung kabutihan galing sa Diyos. Mga Amen. espiritu kabutihan. Tama? Tama po. Yung espiritu ng kaalayan na iaalis ng espiritu ng pag-ibig na nasa mataglay ng isang lingkod ng Diyos. Halimbawa, hindi ka nag-uugaling mahalay, hindi ka nagdadamit ng mahalay, hindi ka nagsasalita ng mahalay, hindi ka tumitingin sa mahalay, hindi ka nagbababasa ng keserex, Ibig sabihin, nawala na yung espiritu ng kahalayan sa'yo. Tama? Tama po. Pero pag ang lagi mong pinupuntahan, yung sa internet yung bad jojo. Ano ba yun? Bad jojo ba yun? Ha? Ha? Yung mga pornographic material. Ang ibig sabihin, may espiritu ano kaalayan, hindi naaalis sa'yo yun. Tama ba yun, Jesus? Tama po. Sana naintindihan nyo, yung salita ng Diyos, yung pag-ibig, hindi nag-uugaling mahalay. Hindi ka nagnanasa ng mga bagay na mahahalay. Kung nagbabanal ka talaga, kapatid na babae o kapatid na lalaki, lahat ng mahahalay na bagay sa buhay mo, inaalis mo. Pati damit na mahalay, pati pananalitang mahalay, pati pag-uugaling mahalay, nanyanyansing ka sa mga dalaga, nanyanyansing ka. Alisin mo lahat yun. Diba? Yun ang magandang espiritu na daladala ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, i-define niya yung magandang espiritu na yun para mapasayo yung espiritu na yun. At lahat ng yan matataglay mo pag may pag-ibig ka. Amen po. Okay? Jesus? Opo. Nadadala yan ng pag-ibig. Lahat ng espiritu ng kabutihan dala ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan natutupad sa isang salita at yan ay ang pag-ibig. Tama? Tama po. Ngayon, meron pa akong mas maganda para maintindihan mo. Ipapasimple-simple ko pa, Sislor. Sige po. Basahin mo yung Diyos 4 ng unang Timoteo, Sislor. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayan. Ang simple-simple pa lang kinauwian yan. Malaman mo yung katotohanan, Islus. Ano yung katotohanan? Na may dalawang espiritu, may dalawang walang hanggan, isang masama, isang mabuti. Yun ang tunay na katotohanan. Yung temporal dito sa buhay na to, ano lang yan, maliit na bagay lang yan, temporal yan, laman na yan. Walang anumang pinakikinabang dyan eh. O maliit lang yan sa laman, pag yan mo ibinuhos lahat ng magagawa mo, wala kang bali, wala kang nagawa eh. Kaya dapat ang pagpapagal mo, gumawa ka dahil hindi sa pagkain napapanis, kundi sa hindi napapanis. Ibig sabihin, magpagal ka, mag-umubos ka ng oras, mag-ubos ka ng isip, mag-ubos ka ng panahon, mag-ubos ka ng pagmamalasakit sa mga bagay na katotohanan, yung spiritual, yung katotohanang mamamalagi, hindi natatapos, Dapat malaman natin yung katotohanan para tayo maligtas. Ang pinakasimpleng layunin ng Diyos, ipaalam sa atin yung katotohanan at maligtas tayo. Yun ang Amen. pinakasimple sa lahat. Lahat ng mababasa mo sa Biblia, lahat ng salita ng Diyos, lahat ng katuruan ng Diyos, lahat ng simboliko, lahat ng mga kalingaga, lahat ng misteryo, pag nalaman mo, ang kahulugan lang nun, isa lang, malaman mo yung totoo, maligtas ka. Amen po. Yun lang nauwi lahat yun. Yun lang yung nauwi lahat. Malaman mo katotohanan, maligtas ka. Parang ganito kasi, maraming tao ngayon, Sislus, hindi alam ang totoo. Hindi po totoo? Bakit po? Hindi alam ang totoo. Opo. Alam mo kung bakit? Bakit po?
nasa delusion. God has sent them strong delusion that they should believe a lie. Di ba yun ang nasabi sa Thessalonica? Opo. Yan yung 2:11 at 2 Thessalonians. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Maraming tao ngayon nabubuhay sa delusion, in error, at naniniwala sila sa isang kasinungalingan.